para mapalitan siguro yung mindset niyo. Imagine niyo na dito sa Pilipinas, it's raining all the time. It's always rainy season. Dahil always rainy season, mga kabatas natin, baha lagi dyan. Okay, ngayon, baha lagi dyan, di ba? Because it's always rainy season. Babagsakan mo ng 500 billion. Pag binagsakan mo ng 500 billion yan, you should expect na bababa yung baha. Tapos, syempre, because it's raining all the time, mapapansin mo, pag walang nangyayari doon sa 500 billion pesos mo. Ang dahilan kung bakit ito ang pinakamagandang source ng kurakutan, mga kabatas natin, after rainy season, they can do those ghost projects. Now, sabi ni attorney dito, bakit daw yung flood control ang isang magandang source ng kurakutan when it comes to project? Well, sabi niya kasi, hindi kasi madalas bumabagyo sa atin. Kaya hindi natin ramdam all throughout yung epekto nung pagbaha. Kasi nga, tuwing summer, nawawala yung baha at hindi na natin naiisip na hindi effective yung mga flood control projects. Syempre, dagdag mo pa dyan yung ibang factors like yung tambak na basura na nakukuha kada bumabagyo. So, hindi natin malaman, hindi natin maipinpoint ng maigi kung ano yung source ng pagiging ineffective ng project. This is Pinoy Extreme. Hindi mararamdaman na naman ng tao na umuulan. They will forget about it. They think the problem was solved. Pero ang nangyari pala naging tag-araw lang. Di ba? Parang tulo lang sa bubong na lagi kong ina-example sa inyo. Pag tumutulo yung bubong, okay. Pag umuulan, nararamdaman. Mamaya sasabihin mo, aayusin ko yan, aayusin ko yan. Ngayon, pag pinondohan mo yan, you should expect na naayos na yan, di ba? Pero bakit nung hindi na tag-ulan, hindi na tumutulo, di ba? Kinurakot yung pera, pinang-scatter, akala nila na-solve yung problema, mamaya umulan na naman, tumutulo ulit. It's the same freaking problem. O ngayon, sasabihin nila, ay, na-overwhelm. When in fact, binulsa na kasi nga, sinolve naman nung tag-araw yung tulo. Ito din kasi yung mahirap dito sa usapan na to. Paano mo mame-measure yung effectivity ng isang project? Ilang percent ba or paano mo mame-measure using numbers yung effectivity ng isang flood control project? And isa yan sa magiging tanong din, especially nagkaroon ng, I guess, sampahan ng kaso when it comes sa pagkurakot nga. Well, let's see. I'm not sure how are they going to chase those corrupt contractors and the people behind that. But let's be vigilant. Sa bubong. Di ba? Oh. Tama yung sinabi ni Alma Francisco Xiao. Ang flood control natin ay dry season. Kasi nawawala yung baha kapag dry season. Dapat habang tag-ulan, doon mawawala yung baha. Pero hindi. Kapag dry season lang o tag-init, doon lang nawawala yung baha. So nagbabayad tayo ng 500 billion sa wala. Ang huling balita nga dyan is yung 5 sa contractors doon sa 15 contractors ay nakapagbag ng 20% doon sa 500 billion contract na naipunta doon sa flood control. And that's a huge sum. And isa nga sa magiging challenge dyan is paano mo maipapakita na yung
flood control project is, well, for one, ineffective. Kung pangalawa, hindi tinapos, mas madaling makita yon. Tapos, kung may politikong nasa likod nun. Kasi sabi nga nila na marami doon sa mga contractors na pumapasok sa bidding ng gobyerno, karamihan din doon kasabwat yung mga politiko. So, paano mo may papakita yon or mapapatunayan yun sa korte ng, well, hindi natutulad doon sa, well, let's say sa kaso ng ibang politiko na hanggang secretary lang nila yung naakusahan na guilty. Well, that's going to be a challenge for the good people, and let's support them, guys, in their fight against corruption. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.